So, sabi ni MJ Felipe, bakit nga daw ba umabot sa point na nalagyan na ng lipstick si Paulo? Di ba? Dahil daw ba totoo na yung kiss na yon at talagang sobrang intense? So, dyan natin simulan yung panonoorin natin. So, ano pa hinintay natin? Let's play. Okay. Galing tong eksena to sa Prime. So, talaga? Isa yan sa mga Hindi siya eksena nasama makikita doon. nito. Bakit? So ayan mga chika, sinasabi dyan yun ngayong kissing scene na hindi daw naisama sa Prime. Siguro dahil medyo intense, okay? Masyadong Plots. siksik-liglig, umaapaw. So yung kiss longer. 1 hour? Char, Ay, joke lang. 1 hour yung kissing scene. Pero anong nagka-flash? Ayan, hello Madam Queen Catherine, Rico, Gachi, hello Edita Andonza, good evening sa inyo. Flashback habang nakita niyo yung scene na yun. Was that a hard scene to take? Naalala ko lang ang layo ng location namin para i-shoot yun. Okay. Yung scene na yun. Tapos mainit. Mainit. It was hot. Yeah. It is hot scene. Kim. Talagang si Paolo ang umamin yan, mga chika, nahatan talaga siya kay Kimi dun sa eksenang yun. Hala, super. Tanong na mo eksena na ganyan. Amazing. Ano naging amazing? Amazing yung... Mahirap mang i-rehearse yun, yung ganun, yung... Sabi kasi ni Direk kanina, gusto niya organic. Di ba Direk, sabi mo kanina, maganda kung organic, hindi rehearsed. Yeah, but that scene was directed by Derek Owana. Pero di ba meron yung lipstick? Yung BTS na lipstick? Oo, napunta sa kanya. Yung napunta sa kanya yung lipstick. Mukha akong clown. Kasi So ibig sabihin, ganun ka-intense yung scene na lumipat na Actually, yung lipstick. Yung buong alibay, intense talaga siya. So, sabi sa amin, part na rin yun ng pagka-intense. So, Pero wait, so sobrang ganun nga yung intense yung scene, Kim, na lumipat na yung lipstick kay Pao. Malamang. oo. Tingnan nyo, grabe, parang iniipit dito si Kimi, mga chika. Parang sinasabi dito ni MJ Felipe na ganun kagrabe yung kissing scene nyo ni Paulo. Parang tinotoo nyo na. Parang siguro naglaho lahat ng mga tao, camera sa paligid nyo. Feeling nyo kayong dalawa lang, kaya napaka-organic, di ba? Very natural yung kissing scene. So, tingnan nyo si Kimi, mga chika, ilig na ilig siya dyan. Diba, Direk? I think so. I think so. Okay, David. now we're taking questions from our friends who are here. Okay, so let's begin. Mr. Aaron Domingo, Alex. And Kim Chu. Lagot. Ito, nakakilig to. Have you observed that your characters, you as Vincent Cabrera and you as Estela, are very strong because you both are empowered by one thing, Which is? you power up yourself with refusal. You refuse, as Vincent, you refuse to be under your father. Parang sinasabi, you are refusing Paolo Abilino. Di ba? And Kim Chu, you refuse to be... What are you? My God! And you refuse, Kim Chu, to be under the spaloric spell of your comrades. Tawag dito. That said, do you realize that there are only a few characters like you who can make refusal a sign of strength? Your Honor, we begin. minsan humuhugot rin tayo sa lakas ng pagtanggi natin. Dahil ayaw natin, either tinatapakan tayo or dahil tingin natin may mali. And parang all throughout our years. Sabi dito ni Madam Judith, parang selos nga si Pao kay Sam noong kwento ni Sam. Iksena nilang dalawa ni Kim. Oo nga eh. Tsaka yung sabi nga, yung parang kinikilig si Sam, okay, doon sa nagbibiroan sila ni Kimi. Medyo parang nagselos dyan si Kimi, pero gumanti dyan si Paulo. Di ba? Yan yung time mga kachika na biniro niya si Sam, though it's just a joke.
yung sinabi ni Paolo dyan, di ba, na parang so hindi mo namamalayan na meron kang nasasaktan. So, biruan lang naman yon, pero feeling ko rumesmak si Paolo eh. Kasi parang, ano ba kayo? Dito pa kayo nagtatawanan tsaka nagbibiroan ni Sam, nandito pa ako sa gitna nyo. Di ba? So, feeling ko lang naman yon. Okay, so play natin. Sa Filipinos, medyo ganun rin tayo. And parang siguro bilang aktor at bilang ang dami rin naming piniplay na ang daming mga moral dilemmas, lalong-lalo na kay Vincent Cabrera na naging parte ng katiwalian pero tinatanggihan niya talaga. Sabi dito, I hate niya Chika Patrol na ultra maldita daw siya. He compare ni Pau kay Jericho. Ang tagal pa ng question tapos English pa na parang, oo nga eh. Nainis ako dyan. Isabi niya yung parang dalawa pa lang daw yung parang strong enough umamin. Di ba? Something like that. Totoo yan. Ang totally Kinumpara pa kay Jericho. makain dahil gusto niyang quick lang, gusto niyang i-take over para magawa yung tama. Pero yun nga yung questions eh. Kapag party ka na ng mali, maitatama mo pa ba yung mga nagawa mo dati? And parang para sa akin, parang isa yun siguro sa nilalabanan niya. Kung maitatama niya ba yung mga kamalian niya sa paggawa ng tama or kung maitatama niya yung mga kamalian niya sa paggawa ng tama. Actually, that's the beauty of the writer. Ano niya yung ano na yun, yung internal struggle na yun nung character ni Vincent. Ikaw naman, Stella, you refuse to live a life like your comrades, like si Kimmy, di ba? Yes, nagiging strong naman ang isang tao o nagiging matapang siya pag she knows her truth and she stands by her truth. Tama. Wow. And wala nang makakatapak ng dignidad mo nun kung nakatayo ka sa kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. Nakaka-good vibes talaga para sa maraming fans ang balitang nakakakiligang interview ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Kapag may ganitong moments, natural lang na mas lalong ma-engage ang supporters dahil nakikita nila ang natural na chemistry, kulitan, at comfort level ng dalawa sa isa't isa. Narito ang mas mahabang reaction ko tungkol dito. Una, malaking factor ang natural na chemistry. Kapag sa interview pa lang ay ramdam na ang gaan ng usapan, eye contact at sabayang tawa, doon mas kinikilig ang fans. Hindi ito scripted na esena, kaya mas totoo ang dating sa manonood. Ikalawa, nakakatulong ito sa kanilang love team or on-screen partnership image. Kahit ano pa ang tunay na estado ng relasyon nila off-cam, ang ganitong klaseng interaction ay nagpapalakas ng suporta ng fandom. Mas nagiging invested ang viewers sa projects nila kapag nakikita nilang swak ang vibe nila sa isa't isa. Ikatlo, good publicity ito para sa mga susunod nilang proyekto. Ang mga kilig moments sa interviews ay kadalasang nagva-viral sa social media. Kapag maraming clips, quotes at fan edits na kumakalat, mas tumataas ang anticipation ng publiko sa mga susunod nilang shows, movies o guestings. Ikaapat, fans enjoy authenticity. Mas kinikilig ang tao kapag hindi pilit. Kung ang dating ay relaxed, may respeto at may playful energy, yun ang tumatatak. Hindi kailangan mag-confirm ng kahit anong relasyon para kiligin ng audience. Maganda rin na balanse ang kilig at respeto. Mas nagiging healthy ang fandom kapag ang focus ay support sa career at projects nila, hindi lang sa personal na buhay. Doon mas tumatagal ang suporta. Ang balitang nakakakilig ang interview ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay talagang mabilis pumukaw ng atensyon ng fans at understandable kung bakit. Kapag may ganitong moments, hindi lang simpleng promo ang tingin ng viewers, kundi isang sulyap sa natural nilang dynamics. Narito ang mas malalim na masasabi ko tungkol dito. Verified sign, malakas ang fan impact. Kapag kilig ang dating ng interview, mas nagiging emotionally invested ang fans. Kahit simpleng tinginan, biruan o paraan ng pagsagot sa tanong ay nabibigyang ng kahulugan ng supporters.
Ito ang nagpapalakas ng fandom engagement at online buzz. Nakakatulong sa public image nila bilang tandem. Ang magandang rapport sa interviews ay nagpapakita na komportable sila sa isa't isa. Kahit hindi malinaw ang personal na status, sapat na sa audience na makita na maayos ang samahan at may mutual respect. Ikatlo, organic na kilig ang mas epektibo. Mas tumatagal ang impact kapag hindi pilit ang dating. Kung natural ang tawanan, sagutan at body language, mas kapani-paniwala at mas kinikilig ang tao kumpara sa scripted sweetness. Good sign para sa future projects. Kapag maganda ang reception ng ganitong interviews, kadalasang tumataas ang demand na makita pa silang magkasama sa shows, films o guestings. Producers and networks also notice that kind of traction. Paalala rin sa fans, mas masaya ang kilig kung may kasamang respeto sa boundaries nila bilang artists. Support the chemistry, enjoy the moments, pero iwasan ang pagpapressure o pag-aangkin sa personal nilang buhay. Ang balitang pinakilig ni Kim Chiu at Paulo Avellino ang mga fans sa kanilang interview ay isa sa mga uri ng showbiz moments na maliit sa anyo pero malaki ang epekto sa fandom at public perception. Hindi man ito isang proyekto o malaking announcement, ang ganitong klasing interaction ay nagiging malakas na emotional trigger para sa supporters. Narito ang mas mahaba at mas malalim na reaction ko tungkol dito. Verified sign, kilig na galing sa natural na usapan ay mas tumatatak. Kapag interview setting, mas relaxed ang artista kumpara sa scripted scenes. Kapag doon pa lang ay may lambing, kulitan, asaran o subtle na concern sa isa't isa, mas nararamdaman ng audience na totoo ang chemistry. Hindi ito esenang ginawa ng blocking, kaya mas kinikilig ang viewers dahil parang nakasilip sila sa real dynamic ng dalawa. Ikalawa, body language speaks louder than words. Sa mga ganitong interviews, fans don't just listen, they observe. Eye contact, sabayang tawa, pag-aabot ng mic, paraan ng pagtingin habang nagsasalita ang isa. Lahat yan binibigyan ng kahulugan ng fandom. Kahit simpleng gestures nagiging kilig moments kapag may established pairing na sinisubaybayan ng tao. Ikatlo, malaking boost ito sa fan engagement. Kapag may kilig interview clips, mabilis itong nagiging viral. Cut videos, slow-mo edits, reaction posts at fan edits. Mas lumalakas ang online presence nila bilang tandem. Hindi lang basta interview, nagiging content ecosystem ito na pinapalawak ng fans mismo. Ikaapat, nakakatulong sa brand nila bilang screen partners. Sa entertainment industry, mahalaga ang off-screen rapport dahil dinadala yun ng audience sa on-screen projects. Kapag komportable sila sa interviews, mas pinaniniwalaan ng viewers ang chemistry nila sa shows o pelikula. Ang kilig sa totoong usapan ay nagiging emotional bridge papunta sa kanilang mga proyekto. Ikalima, positibong signal ng mutual respect at ease. Ang tunay na nakakakilig para sa maraming manonood, hindi lang sweetness, kundi yung halatang may respeto at pakikinig. Kapag hindi naguunahan magsalita, marunong magbigay ng spotlight sa isa't isa at may supportive reactions. Yun yung mas mature at mas satisfying panoorin. Ika-6, pero mahalaga pa rin ang balanse. Habang masaya ang kilig, mahalaga ring tandaan na interviews are still part of promotion. Hindi lahat ng nakikita ay dapat gawing konklusyon tungkol sa personal nilang relasyon. Mas healthy sa fandom na i-enjoy ang moments nang hindi naglalagay ng pressure o expectation sa totoong buhay nila. Bakita patok sa masa ang ganitong balita? Simple lang. Gusto ng tao ng good vibes. Sa dami ng mabibigat na balita, ang light, sweet at feel-good celebrity moments ay nagiging emotional break ng audience, kaya mabilis itong kumalat at pag-usapan. Sa kabuuan, ang kilig interview moments ay patunay na malakas ang hatak nila bilang pair sa mata ng publiko. Natural, warm at engaging, ito ang klaseng interaction na nagpapatibay ng fan loyalty at nagpapataas ng anticipation sa mga susunod nilang pagsasama sa projects.
Dagdag pa sa balitang pinakilig ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ang fans sa kanilang interview, may ilang pang mas malalalim na anggulo na pwedeng idagdag para mas maintindihan kung bakit ganito kalakas ang impact nito sa audience. UAC, lumalakas ang replay value ng content nila. Kapag kilig ang dating ng isang interview, hindi lang ito pinapanood ng isang beses, inuulit-ulit ito ng fans, gumagawa ng clips, GIFs, quotes at fan edits. Ibig sabihin, mas tumatagal ang buhay ng content at mas lumalaki ang reach nila online. UAC, nagiging conversation starter sa fandom. Ang ganitong moments ay nagbubukas ng diskusyon, body language analysis, linya na may double meaning at playful exchanges. Kahit simpleng sagot nagiging topic ng fans, kaya mas nagiging active ang community. UAC, nakakatulong sa project anticipation. Kapag may upcoming show or collaboration sina Kim Chiu at Paolo Avellino, ang kilig interview ay nagsisilbing emotional teaser. Kahit wala pang trailer o esena, na-e-excite na ang viewers. UAC, mas na-appreciate ang growth nila bilang professionals. Mapapansin din sa interviews kung paano sila sumagot. Mas composed, mas thoughtful, mas playful depende sa isa't isa. Ipinapakita nito ang maturity at comfort level nila sa industriya at sa partnership nila. UAC, good vibes publicity versus issue-driven publicity. Mas positibo ang klaseng ganitong buzz kumpara sa kontrobersya. Kilig at good chemistry ang sentro ng usapan, hindi away o intriga. Kaya mas maganda ang overall public sentiment. UAC, reminder sa fans. Mas masarap ang kilig kung may kasamang respeto sa boundaries nila bilang artists. Support the chemistry, enjoy the moments, pero iwasan ang pagpapressure o pag-aangkin sa personal nilang buhay hanggat wala silang opisyal na pahayag.